ang mga pinaka-practical na motor sa Pilipinas ngayon. Alam ko, excited na kayo, pero bago natin pag-usapan yan, marami pa rin sa inyo hindi nakapag-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay inyong like, comment, share, tsaka syempre inyong pag-follow at pag-subscribe para mas marami pang makakapanood ng mga video na to. Noong mga nakaraan, marami tayong mga diniscuss. Ano ang mga top choices pagdating sa 125cc scooters, sa 150cc scooters, pero may mga nagko-comment at nagme-message pa rin sa akin. Brother, ito yung budget ko. Ano bang motor mo kuha ko? O kaya naman, mas gusto ko yung tipid sa gas. Ano nga ba yung mga dapat kung wala akong pakialam sa forma? So naisip ko, gawa natin ng video. Sa video na to, pag-uusapan natin ng ilan sa mga pinaka-practical na motor sa Pilipinas ngayon. Pero, take note mga brother, pag sinabi nating practical, it's more of the function. Secondary or hindi na masyado nating iintindihin yung forma. Presyo, tipid, it does its purpose, it's dependable. Yan ang mga criteria natin. Pagdating sa semi-automatic at saka yung tipong gusto mo lang ng motor na pang araw-araw na dependable na magaan, ang una sa listahan natin is the Suzuki Smash FI. Price at around 71 to over 72,000 pesos. Depende kung anong variant ang kukunin mo. Pero Smash, kung ano na nga yan sabi nga natin, legendary na yan. So, in terms of dependability, check. In terms of presyo, nasa 70 plus thousand lang, a little over 70,000, check. In terms of fuel efficiency, ay nako naman, check na check. Kasi ang fuel efficiency ng Smash FI, papalo yan ng up to 68 kilometers per liter. 68 kilometers, 1 litro. Imagine mo kung unleaded ang bibigyan mong gasolina sa 55 pesos per liter. Sa kanina yun, 55 pesos mo saan ka na makakarating. In fact, sinubukan natin yan from Bulacan, bumiyahe ng Aurora, Dingalan, and back. Sobrang tipid talaga ng Smash. At saka, gaya nga na sabi natin, Smash has been around in the Philippines for so long. And I've seen users of Smash, sa mga katrabaho ko dati na nagmamotor din, sinugod na yan nila sa baha. Buhay pa rin. Yung mga ibang scooter na mas mahal, bumigay na, si Smash, buhay pa rin, tuloy-tuloy lang. Parang minamani niya lang yung baha Yes, there are other honorable mention pagdating sa mga semi-automatic daily motorcycle. So, andyan yung Wave, andyan yung Sight, but in my experience at saka sa experience din, yung mga dating nakatrabaho, alam niyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo babanggitin. Yung mga dating nakatrabaho ko na ganyan ng motor, they are very hesitant to let go of their Suzuki Smash dahil nga hindi sila kailanman binigo nito. So, kung ikukumpara natin, presyo, at maporma na rin to sabi ko naman medyo secondary na yung forma, pero yung Smash FI ngayon, ganda na ng forma. Gas consumption, yung tibay, yan, napaka-practical niyang motor na yan. Isa yan sa maaaring option mo. Lalo na kung hindi ka masyado maklatch pero ayaw mo ng scooter, ito semi-automatic, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng clutch, change gear ka na lang ng change gear. It provides enough power and decent speed for its category, 113cc. Okay na rin yan, hindi ka na rin mabibitin. Pagdating naman sa mga panghanap buhay, so kailangan nito yung mga mas malakas na makina, yung declutch, decambio mga brother. Kasi Honda, ipapang-service mo yun na single araw-araw o kaya may mga kailangan kang pasahero, may mga kailangan kang delivery. On top of the list is the Honda TMX 125. Yes, may mga 155 version, may mga mas mataas pa dati. Pero the Honda TMX 125 fits the bill in terms of price. Sa price kasi, nasa mga 56,000, 57,000 lang yan. Pagdating naman sa gas consumption, ang 1 litro mo sa TMX 125, aabot ka na ng mga 62.5 kilometers per liter. Again, ang layo na rin, no? Considering, 125cc na to. Yung Smash kasi kanina, 113. Ito, 125cc, pwede kang umabot ng 62.5. Pero pagdating sa power, dyan naman hindi magpapahuli si TMX 125 kasi it has been proven. Kaya yan, marami sa mga tricycle driver sa ating mga villages naka-TMX 125. Yung mga delivery rider, yung mga nagde-deliver ng mga tubig, yung mga mineral water, yung mga pang-service ng kung ano-ano, pang-hakot-hakot, TMX 125. So in terms of dependability, yung tibay niyan, kahit kabitan mo ng sidecar, kabitan mo ng back wagon, at iba pa. O kaya gamitin mo lang ng single, kahit medyo isabak mo sa baha, hindi pa rin bumibigay si TMX 125. Hanggang ngayon, nandito pa rin with barely minimal changes lang Sa forma, pwede mong formahan ng medyo classic yan kasi medyo, parang may pagka-cafe racer yung dating niya. Pero again,
Price, fuel consumption, medyo okay na rin sa forma. At saka yung tibay at lakas, pasok siya sa pinaka-practical na option natin sa manual at panghanap buhay na motor. Some of the other candidates, the YTX 125, Baja CT100, pero kung pagsusumahin mo lahat ng mga criteria natin, TMX 125 is, for me, is the most practical one. Pero hindi lahat kayang magmaneho ng motor na decambio kahit na semi-automatic, lalo-lalo na kapag manual. So, karamihan ng mga motor sa atin dito sa Pilipinas, scooter. So, pagdating sa scooter, agin nga ba ang pinaka-practical? Medyo malawak yung range pagdating sa scooter sa dami ng options na meron tayo dito sa Pilipinas. Pero again, we will consider practicality. Pagdating sa 110cc, what comes into mind is the Honda Beat. Ito na yung version 3, yung mas bago na. The version 2 is still okay, pero kung pag-uusapan natin yung mga available now in the market na hindi pa phase out, Beat version 3. Priced at around 72,000, maybe up to 74,000, depende kung anong variant ang gagamitin mo. You will get the 110cc na reliable scooter. Okay yan. Ito pa. Pagdating naman sa gas consumption, ako, pwede kang umabot ng between 58 to 63 kilometers per liter. Actual usage yan, mga brother. I've talked to some, I've used some Beat, na test ko na rin yan. Sa isang litro mo, 58 hanggang 63 kilometro per litro. At saka syempre, hindi mo na rin maiwawaglit na maporma na rin naman. Sporty na rin naman talaga si Beat version 3. Hanggang ngayon, nakakita pa rin tayo ng mga Beat Carb, mga Beat version 1, Beat version 2 FI, tapos ngayon yung version 3. So meaning to say, the Honda Beat has been around for so long because the engine has been dependable. Marami na rin mga kapagit na piyesa niyan. In fact, the engine profile is just almost practically the same. So medyo may mga nag-iba lang na features, may mga nag-iba lang ng konti or tweaks pagdating sa engine, but it still has that dependable engine that on Honda always bragged about in terms, or pagdating dito, sa 110cc scooter. Pagdating naman sa 125cc scooter pa rin, mga brother, sabi nga sa inyo, wide yung range natin eh. This is tricky. Ang dami kasing options. So you have the Bergman EX, you have the Click 125s, the MIUI 125s, and all. So pagdating dito, dahil sa dami ng choices, you can't go wrong with some of these choices actually, no? Pero for me, in terms of bang for the buck o yung sinasabi natin na sulit pagdating sa presyo, isasama ko siguro yung forma, di ba? We have the Suzuki Access 125. Price starts at over 84,000 pesos for the standard version. Kung gusto mo medyo mas high-tech ng konti, maaari kang pumago ng mga 93,000, 94,000 pesos for a brand new price for the Access 125. Pero kahit doon na lang tayo sa standard version na 84,900 pesos, more or less, no? The Suzuki Access 125 has the best fuel consumption across all 125cc scooters. Across all 125cc scooters as far as I know. Alam niyo naman, Bergman user ako. Sa iba, pumapago sila ng 55. Sa bigat ko dati, pumapago ako ng 50 kilometers per liter. Etong Access, mas matipid pa. And again, ibabangga natin siya sa presyo na nasa over 84,000. Ang konsumo mo ng gas ay nasa 57 kilometers per liter. Ito yung X-Factor. Sabi nga sa inyo, daming options sa 125cc, di ba? The X-Factor is the looks. Ang dami ng features, bakal, yung kanyang front fender, yung kanyang front lid cover, meron tong looks na hindi maluluma. So, even if you keep it for 3 years, 5 years, 10 years, maybe even 15 years, kung talagang ma-maintain mo yung motor mo, you can never go wrong. It will never grow old because it's vintage looking. Siguro, ano na rin mas magapit ang puso ko dun sa mga vintage looking type scooters. Kaya siguro, eto yung na-feature ko. Pero again, ipapasok natin yung presyo, ipapasok natin yung fuel consumption. This is one of the most practical scooters that you can get pagdating sa 125cc. Sa scooter pa rin tayo. Ang dami kasi talagang choices. Hindi mo pwedeng basta isahin na scooter. Ito yung pinaka-practical, hindi eh. So, tapos na tayo sa 110cc, tapos na tayo sa 125cc. We'll move up a little bit sa 150, 160cc scooter. Napakaraming options nito. Pagdating kasi sa 150cc, mga brother, aminin natin sa hindi, napakalaking bagay ng forma. Ito na yung tipong pagandahan na eh, di ba? May mga sporty, may mga adventure, may mga touring, talagang lahat, magaganda na talaga yung mga designs ngayon. But, going back to our premise na practicality, kukumpara natin yung presyo, yung power, dependability, and the gas consumption, what we have in mind is the Honda Click 160. Bakit? Binaba na kasi ngayon yung presyo niyan. Dati ang presyo ng Honda Click 160, kung di ako nagkakamali, over 125, tama ba? 128,000 when it was first released sa Pilipinas. Honda actually lowered it down to around 116,000 pesos na lang.
So sa presyo na yan, meron ka ng sporty type motorcycle. Maporma na rin, maganda, masarap na rin setapan, hindi ka na rin magpapahugi pagdating sa papugian. Pero pagdating sa gas consumption, bibigyan ka pa rin yan ng mga around 46-47 kilometers per liter. Actual gas consumption yan mga brother ha. So isipin mo, for a 160cc, hindi na rin masama. Kasi karamihan sa mga 150cc and up scooters, makakakuha ka ng mga 33 kilometers per liter, 39, maybe 40, 41. Si Click 160, papago yan ng mga 46 to 47 kilometers per liter. And again, in relation sa kanyang presyo. So sa little over 100,000 pesos, 116,000, meron ka ng Honda na motor, kung ikukumpara mo sa mga iba na mga mas matataas ng specs, medyo mas maporma, mas malaki tingnan, pero malaki na rin talaga. Papalo ka na ng 130, 150, 170 plus thousand. Practicality ang usapan natin. Ito, yung top choice naman natin pagdating sa segment ng 150cc. Tinry mo na yung 110cc, yung 125cc, yung 150cc. Bitin ka pa rin. Punta tayo dun sa 400cc. Yan. Dito tayo papasok. Medyo, rin to sa 400cc, limited na rin kasi yung options natin dito mga brother. Pero, marami sa atin, nagko-commute papunta sa trabaho, kailangan tumawid ng expressway. Kasi, ang laki ng diferensya kapag hindi ka pwedeng tumawid ng expressway, small displacement ka lang, medyo malayo yung ikutin mo. Me, for example, from Bulacan to Quezon City, medyo malayo ikutin ko, papunta sa QC. Pero, nung meron akong 400cc na motor, mas mabilis lang. Isang tawid ko lang, ang laki ng natipid ko sa oras ko sa biyahe. Kaya pag-usapan pa rin natin, kapag ang gusto mo naman ay nasa 400cc, so medyo tatawid na tayo sa big bike category. May ilang mga honorable mentions tayo dito. Namely, the Kawasaki Dominar 400, nasa more or less 200,000. Isa sa mga maporma sa presyong to is si SRK 400 ng QJ motor under Bristol Motorcycles, nasa 219,000 lang mga brother. Pero again, hindi kasi lahat may imamaneho yun tsaka wala yung mga compartment. Practicality yung usapan natin. So we will be gearing towards maxi scoots. So alam niyo naman, naka-exciting 400S ako before. Kaya alam ko yung diferensya nung iikot ka papuntang QC versus isang tawid na lang sa NLEX from, again, Bulacan to QC. So may mga iba't ibang options dyan. May mga higher versions pa. May mga higher CC scooters. Lalo na ngayon, ang daming nilabas sa Zontes na mga modelo. Zontes M, Zontes E, Zontes K. Marami pang iba. Meron ding Fortress 400. Meron sa mga mas mahal naman, medyo premium na. Meron kang T-Max, meron kang AK 550, and so on. But again, going back to our premise of practicality, meron tayong QJ motor under Bristol Motorcycle na Fortress 400. Versus the other maxi scooters, ito na yung pinakamura na makukuha mo at this category. Maxi scoot, built, malapad, maporma with all the tech. It is just priced at over 349,000 pesos. Yung iba kasi papalo ka na ng 400,000 pataas. Minimum. Ito medyo lower siya ng mga 50,000. Pero pagdating naman sa fuel consumption, tipid din to. Biniyahin namin to dati from Bulacan, nagbagikan kami, Subic, and other mga stopover, mga destination. May angkas pa ako nun pumalo ako ng mga 25 kilometers per liter. But according to Bristol and QJ Motor, pwede kang umabot ng up to 30 kilometers per liter. Parang ano lang, no? Parang mga 160, 180cc scooter lang kasi nasa mga 33, 35 yung mga ganung scooter. Ito, matipid sa gas, malakas, maporma with all the tech. May kigas pa yan, may mga electronic windshield pa yan. Pero yun nga, practicality usapan natin. Na-mention ko lang kasi nga, for its price point, you will get that bang for the buck. Meron kang 400cc scooter, pwedeng tumawid sa expressway, matipid sa gas considering its competitors, pasok sa bulsa, at saka so far, dependable. It's practically new in the market, but in the past 2-3 years, wala talaga tayong nakita na major issues or mga returns na na-experience ang Bristol pagdating sa Fortress 400. So that can be a really good option pag gusto mo nang tumawid sa expressway, gusto mo nang mag-big bike pero gusto mo pa rin yung practical. So maraming options mga brother. Again, the motorcycles that I mentioned are halos lahat kasi nagamit ko na dami na ng motor na hawakan ko. Ito yung mga binanggit natin because these are the motorcycles that fits the bill. Dependable, matibay, tipid sa gas, pasok sa budget, especially pagdating sa feature at forma ng motor. Meron ba akong mga naiwan? Meron ba akong mga hindi nabanggit na sa tingin nyo pasok sa category at sa usapan na to? I-comment nyo sa baba at baka mapag-usapan natin sa mga susunod na video mga brother. Agin yung mga motor
na sa tingin nyo mas practical kaysa dito sa mga sinabi natin para ma-share din naman natin sa ibang mga brother natin. And that's our video for today mga brother. Sana nakatulong tong video na to in terms of you choosing the perfect practical motorcycle for you. Para hindi ka magpahuya sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. To the next video mga brother. Salute!